Okay, good morning class. So today we're gonna learn about logarithms from lesson 17 to 22. Matatakol po natin yung introduction. Tapos i-determine natin kung ang isa pa siyang logarithmic function, equation, or inequality. Tapos matututunan po natin yung properties and laws ng logarithm. Tapos mag-solve po tayo ng logarithmic equation and inequalities. Tapos mag-graph po tayo ng logarithmic functions. Okay, lesson 17, introduction. So basically, may mga bura-bura na to kasi pang ilang recording ko na to kasi nabubulol ako, tas kinakabahan ako kasi I don't know, kinakabahan lang ako. So basically, ang logarithmic form po, pwede po siyang ma-write into exponential form where b is yung base, p is yung power, and a is yung answer. So the log of a with base b is equal to p. Tapos where b cannot be 1 kasi 1 raised to anything must be also 1, but b is not equal to a, so 1 is not equal to 1, kaya basta bawal 1. Kasi di ba 1 raised to anything must be also 1, but if b is 1 and a is 1, hindi, kasi b is not a. Tapos b must be greater than 0 kasi ganun rin sa exponential where b must be greater than 0. Pero pwede rin, yeah. Tapos and a cannot be negative. Kasi when you raise a number to anything, impossible na magiging negative yung result mo. Unless na imaginary or complex number yung base mo. But hindi naman natin pinag-aralan yun. So yeah, bawal negative yung a. So meron po tayong common logarithms na pag walang nakalagay po na base yung log, ang automatic po na ang base nun ay 10. So log a is also log a with base 10. Tapos sa natural logarithms naman po, pag yung base po niya ay e, pwede mo po siyang rewrite into ln. So pag log ea, pwede maging ln a. So meron po tayong pa-exercise dito na gagawing exponential to logarithmic form. So tatandaan po natin na 2 base, 3 yung power, tas 8 yung answer. So BAP, di ba? So ito, i-rearrange natin into BAP. So log, yung B niya ay yung base niya ay 2, yung A, yung answer niya ay 8, so 8. Tas yung power niya ay 3. So 3. Gets? So base, power, answer magiging BAP. So log of 3, 81, dapat ibaba natin sa 3, equals x. Wait, ibang ballpen gamitin ko. So kunwari ito. So pag 'di ba 10 yung base, pwedeng wag na natin isulat si 10. So magiging log 10 yan. Tapos wait, b p a. So b, gagawin natin BAP. So a is 10,000, so 10,000. Tapos p is 4. Tapos 'di ba pag base natin ay e, pwede nating rewrite into ln. So magiging ln, wait, b p a. So dapat gawing BAP. So ln of x is equal to 2. So dito naman reverse naman, b a p is gagawin nating bpa. So 6 raised to 2 is equal to 36. Tapos ito, understand na log of iyan. So ang base natin ay
BAP ay E. So, E power ay 1 is equal to answer, which is A. Which is tama. No. Which is E. Yung A natin ay E. Sorry. Tapos dito, ganun lang rin. B, A, A, P. Ang base natin ay 4. Ang power natin ay 3. Ang answer natin ay 64. Understand naman na ang base nito ay 10. So, B, A, P. Ang base natin ay 10. Ang power natin ay 2. Ang answer natin ay 100. See? Simple. So, tapos na tayo sa lesson 17. Okay, I'm taking my time para hindi ko na to i-retake. Okay, lesson 18. Magde-determine lang tayo kung isa siyang function, equation, or inequality. Pag equation siya, dapat equal to something. So, kunwari, log of base 2 of x is equal to, kunwari, 4, ganun. So, may equals to something siya. So, equals to something. So, equation siya. So, inequality naman, log base 2 x. Dapat may makikita kang ito, or ito. So, kunwari, kahit saan dyan, kunwari ito. Tas 4 ulit. So, since may nakita kang ito, which is kasama dito, automatic na inequality na siya yan. Tapos pag function, dapat may makita kang y equals or f of x equals. So kunwari, f of x equals log 2x. Yan. So, function po yan kasi may f of x. Pwede ring y. Tapos, may mga ibang books na g of x, ganon, h of x, ganon, j of x, ganon. Pero, same lang rin po yun. Ibang letter lang yung choose nila. So, tapos na po tayo sa lesson 18. Okay, sa lesson 19 na po tayo. So, ang gagawin natin sa lesson 19, wala to. Ang gagawin natin sa lesson 19 ay titignan natin kung paano naging ganyan yung mga properties. Like, paano sila naging ganyan. So, balikan po natin ang introduction na yung base answer power. So, ang base nito, tapos P 0 is 1. Which is totoo naman na anything raised to 0 is 1. So, tama to. Tapos dito naman, balikan natin ito. So, di ba kunwari, ang base niya at ang power niya ay ito. So, 6 squared is 36. 4 raised to 3, 64. 10 raised to 2 is 100. So, ganun rin. B raised to P is the same as B raised to P. Pero, kunwari, yung log of BAP tapos BP equals A. Yung A, which is ito, sinubstitute lang natin dito. Kasi same lang sila ng A. So, sinubstitute lang yung A ng B raised to P. Kaya naging ganyan, which is tama. Tapos dito naman, ganun lang rin sa log B, A, P, sa B, A. Yung P dito, sinubstitute lang sa P dito. Kasi ito is the same as P. So, yung P, pinalitan lang ng log B, A. So, kaya naging ganyan. Only when A is greater than 0. Kasi nga, wala kang square na negative. Okay. Tapos na tayo sa lesson 19. Tapos na tayo sa lesson 19. Tapos, lesson 20 na tayo. Laws of logarithm. So, basically, ang gagawin dito ay memorize lang na pag multiply,
gagawin mo sila is separate mo sila, tapos plus. Tapos pag divide, minus naman. Tapos, log of base b, u raised to v, yung v, pwede mong malipat dito, tapos mawawala na siya. Vice versa, na pag may v times log base, tapos u, yung v, pwede mo siyang malipat dito. Tapos, meron naman tayong change of base formula, na pag mayroon kang log of a with base b, pwede mo siyang palitan ng base, pero maging ganito yung kalabasan. Na, kunwari, yung base niya b. Kung gusto ko siyang palitan na base na 2, so magiging log with base 2 of a over log with base 2 of b. So basically, yung pag naglagay akong bagong base, yung a mapupunta dito, yung b mapupunta dito, tapos yun na yung bagong base. Naka-divide sila. So, babalikan natin itong mga to. Somewhere, I guess. Tapos na tayo sa lesson 20. Nasa lesson 21 naman na tayo. Solving equations and inequalities. So, kanina hanggang lesson 19 lang ako nabulol, tapos nag-retry na ako. Pero I'm glad na we've made it to lesson 21. So, lesson 21. Tatandaan natin na pag same sila ng base, u and v are equal. Vice versa na pag u and v are equal, same dapat sila ng base. So, kunwari ito, same sila ng base na 6. So, pwede mo nang ma-write, since same sila ng base na 6, pwede mo nang ma-write na x squared equals 25. Tapos, para ma-solve for x, square root plus minus, x is equal to plus minus 5. Tapos, yun, check natin. 5 squared is 25, which is same. Tapos negative 5 squared is 25, which is also the same. So, correct. Tapos, dito, di ba, ito, raised to ito, is equal to ito. So, 4 cubed is equal to 10x minus 36. Sabi mo, what do you mean, Radley? Kasi, di ba, b raised to p is equal to a. B raised to p is equal to a. So, 4 raised to 3 is equal to this. So, i-rewrite lang natin. Ganyan. So, 4 raised to 3 is 64 ata. Tapos, equals 10x minus 36. Tapos, we can solve for x. So, lipat si 36, maging 64. Positive 36 na siya. Equals 10x. Tapos, this is equal to 100. Equals 10x. Tapos, divide both sides by 10. So, 10 is equal to x. Which is tama. Tapos dito naman, we can rewrite this as log e 4x equals 5. Tapos, di ba, yung base raised to this one is equal to 2. So, e raised to 5 is equal to 4x. Tapos, solve for x. Divide both sides by 4. 4 yan. Tapos cancel, tapos ito na yung answer mo, which is correct. Tapos ito naman, yung base natin yung x. So, x raised to 4 is equal to 81. So, ang fourth root, cancel to, x is equal to, ang fourth root nito ay 3 plus minus 3. So, pero, ang tatanggapin lang natin is positive 3 and not negative 3. Kasi ang base nga, that greater than 0 siya, saka bawal 1. So, positive lang yung tinatanggap natin. So, x equals 3 lang dapat. So, meron pa tayong tatlo pang example. So, dito, ang gagawin natin dito muna ay pabalik tayo sa loss dito.
na pag naka-raise sa something, pwede mo siyang ilipat dito. Wala. So, naka-raise siya sa something, pwede mo siyang ilipat dito. So, magiging 2 times log base 2 plus x plus 1. Tapos, equals 4. Tapos, divide both sides by 2 para matanggal si 2. Log base 2 x plus 1. Tapos, 4 over 2 is equal to 2. Tapos, ganun rin. 2 raised to 2 is equal to x plus 1. 2 raised to 2 to raised to 2 equals x plus 1. Tapos, 2 squared is 4 equals x plus 1. Lipat si 1. 4 minus 1 is 3 equals x. Wala nang space eh. Basta magiging 4 minus 1 equals x, which is 3. Which is tama. Uy, nasa-shake ko to. Sorry. Tapos, dito naman tayo. Now, medyo mahaba to. Pero, 25 raised to x minus 1 is equal to 125. Tapos, Radley, ano nang gagawin natin dito? Paano natin masasolve si x? So, balik tayo sa lesson natin sa exponential na kailangan natin same base. So, pwede itong maging 5 squared. Tapos, x minus 1 is equal to 5 cubed. Tapos, ano yun na? Magiging 5 2x minus 2 distributive property equals 5 3. Tapos, bring down magiging 2x minus 2 equals 3. 2x equals 3 plus 2. Tapos, x is equal to 3 plus 2 is 5. Plus, divide both sides by 2, which is x equals 5 halves. Wala ng space guys eh, sorry. Tapos, ito naman, Radley, paano to? So, guys, mukha siyang quadratic. Mukha siyang quadratic. So, yung log with base 2 of x, log of 2 with base, log of x with base 2, pwede natin siyang gawin kahit anong symbol. Pilit tayong symbol. Sabihin natin, star siya. Star is equal to log base 2 x. So, pwede natin siyang palitan. So, star squared minus star minus 12. Tapos, factor out. Equal 0. Equal 0. Tapos, star. Tapos, syempre, positive, negative. Kasi, positive times negative is negative. So, pwede mo ma-times sa... So, syempre, 4 saka 3. 4 times 3 is 12. Pero, mas malaki dapat negative. Kasi, negative 4 plus 3 is negative 1. Understood na may 1 dyan. So, star is equal to negative 3. And, star is also equal to positive 4. Tapos, ibalik na natin na log 2x, kasi log 2x is star, equals negative 3, and log 2x is equal to 4. Tapos 2 raised to negative 3 is equal to x. Tapos 2 raised to 4 is equal to x. So 2 raised to negative 3 is 1 over 2 raised to 3. And 2 raised to 3 is 1 over 8 equals x. Sorry. So 2 raised to 4 is 16. So 16 equals x. Tama ba? 2 squared is 4. 2 cubed is 8. 16 nga. So, ito po yung mga solution. Either 1 over 8 or 16. Okay. Tapos na tayo sa equation. Equation pa lang yung tapos natin. Mayroon pa tayong inequalities. So, ito po.
ay examples ng mga inequalities. So, para lang po siyang equation na 8 raised to 2 is ganyan, 3x minus 5. Tapos, si 8 squared is equal to 8 times 8, 64. Ganyan, 3x minus 5. Tapos, yung kukunin natin si x. So, lipat si 5, 64 plus 5, ganyan, 3x. So, 64 plus 5, 69. Nice. 3x. Tapos, divide both sides by 3. Cancel. 23 x. Pero, hindi pa to yung final answer natin. I-check muna natin na dapat 3x minus 5 must be greater than 0. Kasi yung a, bawal siyang negative. So, 3x 5. Tapos, 3 x is equal to 3 5 3. So, maging 5 over 3. So, dapat or pwedeng 5 over 3 x 5 over 3 ganyan. So, yeah. So, yeah. Basta, ito na yun siguro. Sorry guys. Tapos ito, ganun lang rin na since same sila ng base, pwede mo na silang ibaba na x plus 1 greater than 2x. Tapos, solve for x, I think, yung, okay. So, 2x minus x plus 1, tapos ganyan. Tapos, 1, yan na yun. Tapos ito naman, dapat gagawin natin sa same base. Yan. So, maging log. Since base niya to 10, so 10, negative 5, ganyan. Log x, log 10, 5. So, ano nga ba yung, ito? Wait, check ko sa book. Wait. I 1 over 1 0 0 0 0 0. Tapos ganyan. Tapos ito maging x na siya kasi same base lang sila. Tapos ito is 1. Tapos yan na yung sagot mo. Gets? Ako hindi ko gets. So, anyways, I know. Ito dapat 10, 5, 10, 5. Guys, sinunod ko lang sa book pero ganyan daw yung answer. So anyways, tapos na tayo sa equations and inequalities. So, ngayon, sa graphing functions na tayo. So, sa graphing functions, 'di ba? Meron tayong logarithmic function na ito. So, ang mas madali is gawin muna natin siyang exponential. Paano? I-inverse natin. So, ito, gawin muna natin exponential form. Gawin muna natin siyang exponential form. Wait ko, tayong paper. So, 'di ba? Y equals yung makapal na nabutan. Y equals
log base 3 x. So, gagawin natin siyang exponential. 3 raised to y is equal to x. So, tapos gagawin natin siyang inverse para kasi ang logarithmic, ang inverse niya is exponential. So, i-inverse natin. So, 3 raised to x is equal to y. Tapos solve for y. Tapos y is already solved. So, ang exponential nito is y equals 3 raised to x. Tapos, ang domain nito is set of all real numbers x such that x, yeah. Ang domain nito, set of all real numbers kasi ang graph niya is ganito. Pa-continue yan hanggang doon, pa-continue yan. So, wala siyang barrier. Tapos, ang range niya is, since wala siyang d, which is plus 0, ang range niya is y such that y is all real number when y is greater than 0. Kasi, hindi siya tatama sa 0. So, ang values lang niya is greater than 0. Hindi siya pababa hanggang pababa. No, mag-stop siya hindi siya tatama sa 0. So, ang horizontal asymptote nito is yung d nga, y equals 0. Kasi bawal siya. Tapos, ang vertical asymptote natin ay none. Kasi nga, forever siyang gaganon, forever. So, ang y-intercept natin ay kung saan tumama si graph sa y-axis. So, to solve nun, let x be 0. So, 3 raised to 0 is 1. So, ang y-intercept natin ay 0, 1. Tapos, ang x-intercept natin ay none. Kasi nga, hindi siya tumama sa x-axis. Tapos, ngayon naman, pwede na nating makuha ang domain, range, horizontal asymptote, vertical asymptote, x and y intercepts ng ating logarithmic function. Ang gagawin lang natin is ipabaliktad lang natin. Ganyan. So, ang domain niya is yung range ng exponential, which is x such that x is an element of all real numbers when x is greater than 0. Tapos, ang range naman niya ay yung domain ng exponential, which is set of all, y dapat to y, set of all real numbers. Tapos, ang horizontal asymptote nito, gano'n lang rin. Pupugligta rin lang natin na ang horizontal asymptote nito ay none. Tapos, ang vertical asymptote nito ay x equals 0. Tapos, gano'n lang rin. Ang x-intercept nito ay none. Tapos, ang y-intercept nito, ang x-intercept nito ay 1, 0. Baligtarin na lang natin. So, Radley, anong itsura ng graph nan? Ang itsura ng graph nan ay yung reflection ng line ng y equals x of the graph of the exponential. So, basically, since ito yan, wait lang, tatry ko yung best ko. Dapat pag ganito yung itsura. Ganyan, kasi reflection. So, ganyan. Yeah. So, basically, pag tataas to, ito, kakanan. Pag bababa to, ito, papunta sa left. Pag ito, gumanto, ito, bababa. Pag ito, nag-left, ito, bababa. Pag ito nag-right, ito, tataas. So, ganun lang mag-graph ng logarithmic, inverse lang ng exponential. And, yun. Tapos ang ating lesson 22. At exactly
30 minutes ang ating video. Amen.